Okay, so ikalabing-tatlo hanggang ikalabing-pitong linggo, part 2 ng ating pong pinag-uusapan no, sa klase, ang araling 5, batayang kaalaman sa metodolohiya. At sa puntong ito, ang pag-uusapan natin ay ang pagtitipon, ang pagpoproseso at pagsusuri ng mga datos. No? Sa usaping pananaliksik panlipunan, tayo po ay nagtatalakay no tungkol sa mga paano ba titipunin, paano ba yung pagpoproseso o no, paano natin susuriin itong mga datos o impormasyon na kailangan sa pananaliksik. Okay? So, nandito yung ilan ng mga halimbawa mula sa Enye hanggang Z ang ating pong pag-uusapan. At ang ilan dito yung isinasagawa na natin, at isasagawa natin no, sa ating pong pananaliksik panlipunan. Pag-usapan natin no, paano ba o ano ba yung mga pamamaraan ng pagtitipon ng mga datos at mga iba pang uri no, ng pagsusuri ng mga impormasyon na ating pong ginagamit or gagamitan. So nandito, unang-unang letter N, pakikipanayam o pagtatanong. Pag sinabing pakikipanayam, no, nandito yung salitang Ingles, interview. Tumutugon yan sa interaksyong personal dahil kakausapin mo talaga, haharapin mo yung tao at para makapagtanong, no? Sapagkat ang mga datos ay iniimbak sa pamamagitan ng tuwirang salita mula sa kinapanayam patungong kinapapanayam. Ibig sabihin, nandun talaga yung tanungan, no, salitaan, conversation na kayo ay magkaharap. At ang marapat na maging katangian ng tanong, ay dapat maging epektibo. Kasi nakadepende yung ating pong mga impormasyon at datos doon sa mismong resulta no, ng ating mahusay, epektibong tanong at ang kanyang malinaw at maliwanag na kasagutan, no? Kaya dapat maging malinaw din at talaga yung mga salitang gagamitin natin sa pagtatanong. Hindi yung nalilito yung mismong ini-interview. Dapat maging malinaw yung salita, tiyak at espesipiko, no? Yung daloy maayos, sabihin natin ay merong punto, agenda, no? Layunin para alam niyo na kung saan talaga tutungo yung inyo pong pag-uusapan. Actually, kapag tayo ay nag-interview, ang tinatanong diyan ng mismong ini-interview natin, una, no, bago sila pumayag, tungkol saan ba yan? Ano bang paksa? Para malaman din nila no, kung maghahanda ba sila ng kanilang statement o sabihin nating mapaghandaan nila yung kanilang sasabihin sa interview ito, no? Dahil bahagi ng pagpaplano yan no, sa ating pakikipanayam. Malaya mula sa anumang palagay, bukas sa mungkahi at nagpapakita ng iisang layunin. Yung ideya ng bukas dapat ito sa mungkahi nung mismong sumasagot no, sa tanong. Dahil kung yung mismong mga katanungan ay nandun lang sa yes or no, no, sayang naman yung oras na nagiging limitado, no, nakakahon yung mismong maaring sabihin nung ini-interview natin. Dapat open-ended yung question, no, at kaya niyang bigay ng pananaw, reaction, no, makapagsabi dahil yung question mo bukas sa mungkahi at sa kanyang malayang pagbibigay ng palagay. Okay? So, yan ang pinakauna sa pamamaraan ng pagtitipon ng mga datos. Yung interview, personal at maganda yung mismong paraan na yan dahil ikaw mismo ang makakaalam mula sa bibig ng inyong ini-interview. Okay? Halatanungan o yung survey. Ginagamit para sukati ng mga pangyayari at dahilan ugnay no, sa populasyon o dami ng mga respondante. So, batay din tayo sa usapin ng bilang ng mga sasagot ng mga respondent doon sa ating pong survey. Dahil kung dalawa lang yan, tatlo lang yun, no, hindi sapat yung ganoong bilang. Kung sa isang komunidad, sa inyong paksa, di ba? Kung merong 100 doon na tao, no, maaring kalahati, maganda yun, mas marami, di ba? Mas mahusay ng mga impormasyon or datos. Pero kung higit pa, 75%, mas maganda.
At kung lahat nga sila ng tao doon na pwede nating kunan ng pahayag o ng sumagot sa ating survey, mas maganda yung mismong impormasyon, no? Kaya sabi dito, ginagamit upang sukatin yung mga pangyayari dahilang ugnay sa populasyon sa dami ng mga respondent. Mayroong talagang espesipikong ratio ng pagkuha nito, no? Ang talatanungan, ang checklist at iba pang anyo ng survey, pwedeng checklist yan, pwedeng questionnaire yan, no? O kaya ay iba pang anyo ng survey. Ito ay mga instrumento na pinapamahagi ng may handang papel o e-survey. Sa panahon natin ngayon, lalo na pandemya, dahil hindi tayo makalabas, o sabihin na natin ay more on tayo sa gadgets, no? Karaniwan ngayon, no, mas ginagamit yung tinatawag nating e-survey, no? Isinesend lang yung link, no, sa pamamagitan ng Google Form, no? Kanila pong sasagutan yung inyo pong survey question. Karaniwan sa mga pananaliksik na ngayon, ito yung e-survey, no? Pero pag pang face to face sa akademiko, talagang nagpiprint tayo ng mga papel ng mga questionnaire. Karaniwan daw itong ginagamit na kandidat na pananaliksik sa mga talatanungan, ito ay maaaring maglaan ng datos ng pagkakakilanlan, yung format ng mismong survey, di ba? Nandoon yung pagkakakilanlan ng mismong respondent. Though, ito po ay optional. Hindi natin pinipilit na ibigay yung kanilang pagkakakilanlan. Mga panuto o direksyon ng mga impormasyong kailangan ibigay ng kalahok ugnay sa ginagawang pag-aaral. Okay? So, sabi dito, tignan natin yung sumunod. Dapat isaalang-alang na mga konsiderasyon kapag gagawa daw tayo ng survey question. Una, gawing simple, malinaw ang mga tanong. No, bakit kailangang simple at malinaw? Dahil unang-una, pag masyadong komplikado yung pinaka pangungusap o yung mga tanong natin, baka malito yung ating pong respondent. Limitado yung oras po nila na pagsagot na yan, no? Para madaling masagutan, hindi sila mahirapan. Mamaya, tagal-tagal na palang nagsumasagot yung isa dahil nahihirapan dun sa komplikadong tanong. So, make it simple. Sabi nga, at malinaw, no? Letter B, gawin ding maikli ang mismong kabuuan ng survey. Kasi baka ilang page pala to. Baka kalagitnaan palang hulaan na nila yung the rest kasi napagod na, no? Ang dami-daming pahina pala. Make it simple. Madalas nga ay kung ito'y papel, di ba? Nagtitipid din tayo ng pag-print. Kaya ang ginagawa natin sa papel, madalas 2 o 4, no? Kung ganun lang po yung simple lang yung pinakalaman. Pero mahaba na yung 2 pahina, 3 pahina. No? Pag umabot pa yan sa 5, 10, parang nakakatamad ng sagutan, no? Letter C, dapat hindi opensibo yung mga tanong. Kasi sensitive din naman po yung ating mga respondent, baka may mga tanong dito na sila po ay ma-offend, no? Make sure na yung mga salitang gagamitin ay hindi naman po makakatama, sira, no, sa kanila. Okay? So kaya pinapacheck nga po natin yung mga talatanungan bago ipamigay, no, sa mga respondent para ma-check ni teacher o ng inyo pong advisor, no, yung mga tanong ninyo ay akma ba, tumpak ba, malinaw, at hindi naman sabihin natin nakaka-offend. Letter D, gawing lohikal ang pagkakayos ng mga hinihinging datos. Pag sinabing lohikal, yung malinaw, yung sequence, no, yung pagkakaayos, no, kung meron diyang option tapos sumunod essay, sumunod option essay, magulo, no? So dapat arrange. Kung meron man kayong open-ended question, yung paragraph, no, na sasagutan, siguro karaniwan di sa dulo yun, no? Ang karaniwang una, mga about personal, sumunod, medyo mahirap-hirap na tanong, pero kaya pa rin sagutin, letter C, no, hanggang sa matapos yung mga tanong. Ibig sabihin logical yung pagkakaayos. Letter E, iwasan daw ang paghingi ng masyadong mahabang kasagutan sa kalahok. Unang-una kayo mahihirapan pag magtatali, 'di ba? Lalo na kung ito ay quantitative, kinukuha natin yung mismong bilang ng sumagot o nag-react ng pananaw sa ganitong punto, no? Paano kung ito ay napakahabang mga sagot? Paano natin po ito mabibilang? May itatali.
Okay? Kaya pwede yun, no? Kapag tayo po yung nagsasagawa lang ng qualitative, ang ideya ay yung paglalarawan, no, ng mismong mga kasagutan o pananaw, reaksyon tungkol doon sa inyong mga respondent or paksa, no? Letter O, pagtitipon gamit ang pag-record ng video. Ito naman o sa English ay tinatawag nating video documentation. Sa video documentation, ito'y bilang paraan ng pagkalap ng datos. Nagagamit ito upang makakuha ng balidong pangyayari, phenomenon o talang interview na magiging datos para sa pag-aaral. No, from the word, no, video documentation, pagkuha ng mga video, pag-record ng ating pong mga video. So mas tumpak at mas sabi nga dito, valid yung mismong pangyayari, valid yung mga phenomenon at tala na makukuha ng isang video record. Dahil lahat niyan ay nakaka-capture yung mismong nandun sa record, no? Kadalasan ginagamit daw ito at makabuo ng isang istorya. Usapin ito ng paggamit ng teknolohiya tulad ng audio record at camera upang makuha ang mga mahalagang pangyayari na kalaunan ay magbibigay ng mataas na kredibilidad ng datos sapagkat pinatotohanan nito ang mga nagaganap, no? Mas may kredibilidad, sabi mo, mas mataas na kredibilidad ang naibibigay ng datos na ito dahil real time, no, yung mismong nakaka-capture na datos ng ating pong pagre-record at sa camera. Pero dahil technical, make sure na yung mismong humahawak ng camera o nagsasagawa ng video documentation ay may alam din sa technicalidad nito, no? Sa panahon natin ngayon, pwede na tayo, no, kahit mag-video sa pamamagitan ng ating gadget, ng cellphone. Dati, kailangan mo pa ng isang specificong camera or video cam, no, para makapag record ng video. Ngayon, yung cellphone, medyo ang linaw na ng camera at kaya nang mag-capture ng mahabang video na yan. Ang mga pag-aaral, tulad daw ng experimental na pananaliksik, itong pagtatanong, itong action research, discourse analysis, focus group discussion, at etc. Ang dami na, no? Kalimitan, ginagamit nito upang makapagtala ng mga impormasyon. And ang mga pag-aaral tulad ng experimental, pagtatanong, action research, discourse analysis, focus group discussion, aral kaso, pwedeng gamitan yan ng video documentation. Nag-interview kayo, pwede nyong mag-record ng video, pero make sure pumayag, no, yung ating pong ini-interview, kinakapanayan. Pumayag yung mismong komunidad na mag-capture tayo ng video dahil maaari tayong pagsabihan, no? O kaya ay dahil mahiyain yung ating pong kinakapanayam, hindi siya pumapayag na kunan ng camera, no? Malimit kung ayaw ng camera, siguro naman yung audio record ay pwede. Noong nakaraan na nagpasagawa ako ng video documentation, ang ganda ng capture ng kanilang video. Ang problema, di marinig, no? Ang layo ng mga video, so sabihin natin yung pagkuha, tapos nakalimutan nila mag-record ng audio. Sayang yung interview dun sa tao, hindi naririnig yung boses. So pinakwento ko na lang, o sabihin nyo kung ano yung nangyari o sinabi dyan. Okay, so kailangan hindi lang yung kakayanan ng pagkuha, no, ng video na ito. Dapat kino-consider natin yung audio din kasi kailangan maririnig, no? Yung iba pa nga nagsushooting, merong boom mic na ginagamit, may mic talaga. Okay, next. Letter P. Ito'y ginagabayang talakayan or tinatawag nating FGD, Focus Group Discussion. Dun sa word na group, no? Pangkatan. Focus Group Discussion. Ang focus group discussion ay isang pamamaraan ng maramihan at sabayang pakikipanayam. Ito'y metodolohiya, ang mananaliksik ay bumubuo ng grupo ng mga respondent. Inaasahang sila'y may sapat na kaalaman sa paksa upang tanungin. Hindi lang tayo bumuo ng grupo, no, na pwedeng sumagot, basta kung sino lang, no, dapat meron din silang kaalaman. O maaaring sila'y sangkot doon sa mismong paksain, no, para meron silang mababanggit, masasabi, may tutugon sa ating mga tanong. Bukod tangi ang metodolohiyang ito daw dahil inaasahang mapalitaw nito ang mga sagot
dahil sa pangkatang dynamic o tinatawag nating interaksyon ng pangkat. Kapag merong interaksyon yung pangkat, di ba, madalas parang nagkakaroon ng tutulak, no? Ano ba yun, pagsang-ayon yung bawat kagrupo, no? Kaysa dun sa isa lang yung tao o isa lang yung tinatanong, no? Personal, kung ano lang yung alam niya. Pero pag halimbawa may kagrupo, kaibigan or kasama, 'di ba? Minsan nag-uudyukan pa na sumagot, na mag-react doon sa sinabi ng isa, 'di ba? Mas nagkakaroon ng non-dynamic na interaction yung bawat pangkat. Okay? Patunay ito na nakabubuo, nade-develop at umiiral ang isang ideya o kaalaman sa loob ng isang kontekstong kultural at lipunan. Bilang gabay, ito ang pwede natin gawin kung magkakaroon tayo ng focus group discussion. Una, syempre, ano po ba yung layunin ng ating pong pananaliksik? So, kailangan buuin natin muna yung pinaka-objective ng research na ito. Bakit ka ba magkakaroon ng focus group discussion? Malinaw ang layunin. Pangalawa, tukuyin ang mga katangian ng mga kalahok. No? Dahil hindi lahat ng kalahok ay maaari, no, ay akma doon sa ating pong mga bawat pananaliksik. So, tinutukoy lang natin kung ano ba yung katangian ng mga respondent na ito. Letter C, tukuyin ang angkop na regalo, bayad para sa mga kalahok. Dahil, unang-una ay kinuha natin ang kanilang oras. Pangalawa ay tayo'y nakinabang, no, doon sa mga makukuha nating kasagutan o kaalaman na nanggaling sa mga respondent po natin. So, kahit simpleng token, maliit man o malaki ang halaga o kaya ay bagay, no, ito ay magandang simulain, no. Baka umulit pa kayo ulit, no, ng isa pang interview, di papayag sila dahil mabait yung nag-interview sa amin, no. Meron kaming pakimkim, ika nga. Letter D, bumuo ng talatanungan na magsasala sa mga kalahok. Syempre, para saan yung mismong focus group discussion, sasagot sila, no, dun sa mga gusto nyong malaman. Kaya bago pa man maganap itong FGD na to, meron na po tayong nakahanda na talatanungan at sinasala, no, yung mga magsasala sa mga kalahok. Sasalain natin yung question na ito talaga ay aakma, tutugma, no, dun sa mismong pagtatanong natin sa ating pong focus group discussion. Letter E, piliin ang pinal na kalahok, no? Kung sino ba talaga yung final na kasama sa group na ito. Letter F, pumili ng mahusay na tagapanguna sa pag-uusap. Yung pinaka tagapanguna, leader ng grupo, pangkat, para sabihin natin ay siya yung mangunguna sa usapan, no? Sa pinag-uusapan. Kapag may tagapanguna kasi, 'di ba? Yung mga nahihiya ay makapagsalita, no, dahil sa udyok ng mismong tagapanguna. Letter H, ayusin. Nasaan na tayo? Letter G, bumuo ng gabay ng tatalakayin para sa tagapanguna, yung mismong gabay, yung flow, tungkol saan ba yung ating pag-uusapan para alam din nila, no, yung agenda. Letter H, ayusin ang lugar at kagabitan, no, sa pag-uusap. Saan ba yung venue ninyo? Dapat maliwalas at maganda yung mismong pagdadausan netong FGD na ito. At kagamitan, no, kung tayo ay gagamit ng mikropono, kung i-video or audio record, no, para makapture natin yung moment ng ating pong tanungan. Letter I, suriin ang resulta ng focus group discussion. Pagtapos na yung mismong discussion or yung focus group discussion, sinusuri natin, tinitignan natin yung pinaka ano ba ang nakuha ko na resulta ng aking pagtatanong. Letter Q, observation o obserbasyon. Ito'y karaniwan na nating isinasagawa, no? Lalo na po kapag tayo pumupunta doon sa lugar, no? Nagkakaroon ng pagmamasid, ika nga sa Tagalog, masusing pagmamasid sa mga gawaing paglalarawan ng isang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsisiyasat, no? Ugnayan nito ang gawain na itala ang mga nasaksihan ng mga mananaliksik sa isang partikular na pook, pangyayari o sitwasyon kung saan man yung kanyang paksa. Ang ideya, minamasdan ng mga mananaliksik, no, ang mga kalahok
habang sistematikong tinatala yung kilos, yung interaksyon, no, yung mga interaksyon ng respondent sa kanyang paligid, no? At dapat, sabi nga, kung ikaw yung researcher at nagsasagawa ka ng observation, dapat maging observant ka. Kahit na maliit na detalye, kasi maaaring ito'y maging kailangan, no, sa ating pong mga datos. Kahit na maliit na detalye yan, pwedeng magbigay ito ng malaking impormasyon sa atin. Maaari ring piliin na manliksik ang pakikiugali, pakikisalamuhang pamamasid, o participant observation. Ano po yung pinagkaiba ng observation lang dun sa participant observation? Ito yung nakikisalamuha ka sa tao. But yung iba, ay yung komunidad o yung tao, hindi nila alam na ikaw pala'y nag-observe. But you are conscious, ikaw ay alam mo sa sarili mo na kailangan kong maobserbahan yung mga kilos nila, yung gawin nila, yung ginagawa nila, o yung mga pangyayari sa paligid. Ang mananaliksik ay malimit na gumagamit nito, no? Lalo na sa mga tinatawag nating field study na sinusuportahan ng kanilang mga checklist, kung tinitignan nila kung tumugma ba yung kanilang inihandang checklist, nasaan ito, anong nangyayari sa ganito, ano yung nagaganap sa mga ganyan, no? Ayun po ang kanilang pinaghahanda. Letter R. Ang sumunod naman ay yung tinatawag nating transcription. Pag sinabing transcription, sinasalin nyo uli, no? Nililipat nyo uli yung mga audio visual tungo sa isang textual na sanggunian. Mula dun sa video documentation, papunta dun sa papel. Tama ba? Malimit itong ginagawa daw sa mga usapan, pahayag na nagmula sa metodong pakikipanayam, no? May record kayo ng interview, merong record sa FGD, merong observation at iba pa. Okay? So itong mga audio at audio-visual record na isinagawa ninyo, itinatala nyo muli, no? Gawaing ito ay nangangailangan daw ng katatasan ng wika, kasi pakikinggan mo, no, yung mismong mga salitang binanggit o conversation doon, at saka mo ililipat. Higit sa wikang ginagamit sa record, kailangan din ang proseso ng paulit-ulit na pakikinig, pag-aayos ng gramatika, at tiyakin na manatili ang pagpapakahulugan. Pwede nating manipulahin or baguhin yung ilang mga word, lalo na pag sa video kasi may mga salita pa na ganyan, 'di ba? Normal na pagsasalita natin. So pwede rin nating alisin 'yon at linawin na natin sa isang paragraph kung ano talaga yung sinabi, kung ano talaga yung kaniyang pinunto or pagpapakahulugan natin doon. Okay, pwede yung baguhin. Nasa atin ang control sa transcription. Pero pwede rin naman yung mismong sinikap na kunin yung original na conversation. Yung kasama yung mga unnecessary na mga salita o yung mga idinugtong na mga salita bago magpahayag. 'Di ba? Yung kasi normal naman sa atin 'yon. Tama po ba? No, pwede niyang isulat din iyon. Okay? Pero pwede namang manipulated. Okay, next. Letter S or saliksik arkibo. Sa pagtitipon ng mga datos, ito ay isa sa pinaka ginagamit, no? Yung archival research. Madalas daw na ginagamit sa pamamaraan ng mapag-aaral tulad ng historical na pananaliksik. Kasi pag sinabing historical na pananaliksik, dahil ang layunin mo ay mangalap ng mga impormasyon tungkol doon sa mga nakaraang kaganapan, mga nangyari na noon sa ating kasaysayan. Anong pagbabatayan na pagsasaliksik? Kundi magtitipon kayo ng mga archives research. Magtitipon kayo, magsasaliksik kayo ng mga artikulo, mga naisulat, naipublish, ng mga sulatin, syempre tungkol doon sa inyong sinasaliksik. Pupunta kayong iba't ibang library, pupunta kayo ng kung saan man may mga datos o impormasyon pwedeng makita, no? Historical na pananaliksik, pwede rin review ng panitikan, review ng dokumento, pag-aanalisa ng nilalaman, pag-aanalisa ng diskurso at iba pa. Okay? So itong mga naitala, nakatala, nakaimbak na sanggunian ang siyang ginagalugad nyo para saliksikin, no? So yan po ay tinatawag nating saliksik arkibo or archival research. Gaya ng teksto daw, manuskrito, dokumento, record ng elektroniko, iba pang material
na kasalukuyang umiiral. So ano man po yung mismong mga impormasyon. Bagamat dapat ding isaalang-alang sa ganitong pananliksik na maging maingat sa pagbabantay ng kredibilidad. No, dahil ito ay iba't ibang author, iba't ibang sanggunian, isa sa pinaka-importante pala no, sa pangalat ng impormasyon na ito, para maiwasan natin yung tinatawag na plagiarism, magbigay ng mismong pagkilala sa ating pong pinag-unan. Mula sa kanino ito galing, saang aklat ito, kailan ito na-publish, kailan ito naisagawa o saan ito na-publish, no? Ito ay isinasama natin sa citations. No, 'di ba? Ganoon naman tayo pag gumagawa ng RRL. Ang idea, hindi mo lang basta kinuha yung impormasyon. Minsan pinaparaphrase na natin na inilalagay natin yung pinakaunang pinaghanguan kung saan nanggaling. No? Sa ating pong mga tala, pwedeng magsimula sa ayon nga kay, wika nga ni, di ba? Batay sa aklat na, mga ganyan, no? Sinabi sa journal na ganito, okay? Ibig sabihin, mula pa lang doon sa ating pong sinamang mga artikulo or bahagi ng pahayag, doon sa iba't ibang mga dokumento, meron ng pagkilala doon sa ating pong mga original na author or akta. Okay? So, importante yun. Ano man yung dokumento na ating pong gagamitin. Letter T, pahambing na pag-aanalisa or tinatawag nating comparative analysis sa Ingles. Pamamaraang komparatibo at pagtatangka at nagtatangkang idetalyadong ipaliwanag itong pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa o maaring higit pang konsepto or variable. Dito ay nagkakaroon ng, sabi nga, compare, no? Comparative. Maaring konsepto, variable, tao, bagay, puok, pangyari, phenomenon, etc. kung ano man yung pinag-uusapan or paksain. Sa pamamagitan daw nito, nakikita kasi yung kahinaan ng isa, kalakasan ng isa, no? Patungo doon sa isa, doon sa sumunod pa or yung kino-compare, no? Patungo sa paglinang at pagpapabuti ng item na sinasaliksik para mas maging mahusay or mapabuti pa, no? Merong komparatibo. Letter U, pag-aanalisa ng diskurso, discourse analysis. Pag sinabi namang discourse, ano ba sa Tagalog ang discourse? Diskurso. At pag sinabing diskurso, ito yung usapan. Meron kayong nabuong usapan. Meron kayong nabuong talakayan. Meron kayong nabuong conversation, no? At itong conversation na ito, itong nabuong usapan ay pwedeng i-analyze, no? Nakatuon ito sa pagsusuri gamit ang wika sa loob ng panlipunang konteksto kung ano yung mismong kahulugan, mensahe, panlipunan, no? Ibig sabihin, based doon sa community, kahulugang sa komunidad o sa lipunan na yon ng kanilang usapan. Ang konteksto ay tumutukoy sa anumang sitwasyong panlipunan or komunikatibo na nagagamit ang wika. Ayon sa aklat ni Bernales, dapat isaalang ang sumusunod. Tiyakin ang konteksto, galugarin ang proseso ng produksyon ng diskurso, saan ba galing? Ano ba yung mensahe ng pinag-usapan? Ano ba yung, sabi niya, galugar proseso ng produksyon ng diskurso, paano ba ito nabuo? Bakit ba sila nag-usap ng ganyan? No? Ano ang pinaka-background ng pinag-uusapan nila? Pwede yun, no? Letter C, suriin ang struktura ng diskurso, yung mismong paano sinabi, paraan ng pagsabi, yung kabuuan ng grammar, yan ay sinasama dyan. Discourse analysis. Tipunin at analisahin ang mga diskursibong pahayag. Tukuyin kung merong referential na kultura or cultural background, cultural meaning, yung sinabi. Tukuyin ang mga ginagamit na mekanismong linguistic at rhetorical, no? Maari kasi pwedeng yung conversation, pag sinuri mo, wait lang, hindi literal parang meron siyang binanggit na code o kaya ay sabihin natin terminology na parang sila lang ang may alam dun sa pagitan na nag-uusap. Okay? Yung mga rhetorical na figura or figure of speech, yung di tuwiran na pagsasalita o tuwiran, ebidensya o panghuli, no? Isulat ang interpretasyon at ilahad ang natuklasan. Halimbawa, merong may naganap na krimen, no? Tapos naghahanap ng ebidensya ang mga investigador.
natuklasan nila o natagpuan nila na iwan doon yung cellphone. Okay? So, pwede nilang basahin yung mga sets of conversation. Ano ang pwede nilang matukoy doon? No? Pwede nilang magkaroon sila ng hint kung sino bang kausap nito, bago siya magganap yung krimen, no? Ano ba yung pinag-usapan nila, ano yung mga content ng kanilang pinag-usapan. Pwede yung gamitin, lalo na halimbawa may mga trial court, no? Yung conversation na meron. 'Di ba nga kapag merong mga ganyang pag-uusig, no? Pero hinihingi pa, no, yung approval kung bubuksan ba yung ganitong ebidensya, kasi nga meron tayong batas tungkol diyan na bawal yung makiusyoso sa isang pribadong conversation, no, bawal tignan or gamitin kung saan yung ganitong conversation. Kaya merong approval pang hinihintay or hinihingi, no, lalo na kung gagamitin laban sa isang tao. Okay, yung red tape, no. Pero malimit sa malimit itong mga conversation na to o pag-aanalisa ng diskurso ng conversation ay pwedeng makatuklas ng totoong kaganapan, makaanalisa ng natuklasang mga ebidensya kung ano naganap, kung ano ba yung pinag-usapan, ano yung mismong mensahe ng kanila pong isinagawa, no? Ginagawa, pwedeng matuklasan sa mga salitaan. Pag sinabi naman nating pag-aanalisa gamit ang SWOT, ano yun? SWOT analysis, di ba? Nagsagawa na po ba kayo ng SWOT analysis? No, pag sinabing SWOT, yan yung strength, weakness, opportunity, at yung tinatawag nating threats. Pag-aanalisa ng mga variable gamit itong apat na ito, sa Tagalog nga, yung kahinaan niya, tinitignan natin, yung kalakasan nito, yung oportunidad, at kung anumang pwedeng banta, no, na nakaabang dito. Iniuugnay ang panukat na ito sa mga pagsusuri ng, for example, may isang proyektong pinatupad, no? Ano ba ang kalakasan ng mismong proyektong ito? May kahinaan ba ito? Meron bang oportunidad na nakikita dito sa proyektong ito? At ano yung banta? Ano yung threats na pwede, no? Ano man yan, pwedeng proyekto, polisiya, organisasyon, pwede ring negosyo, 'di ba? Para malaman kung maganda ba yung negosyo na itayo natin. I-analyze nga natin gamit ang SWOT. Ano ba yung strength natin? Para pag nalaman natin yung kalakasan natin, dun tayo magpo-focus, yun ang palalakasin pa natin. Kung may kahinaan, para malimitahan, maalis yun, no? Kung merong opportunity, mag-grab natin yun. Kung merong threats na nakikita, yun ay mapaghandaan o kaya ay maiwasan. Okay? Maganda yung pag-aanalisa gamit ang SWOT, lalo na sa mga ganitong ideya. May proyekto, polisiya, negosyo, no? Pamamahala, etc. So, pwedeng gamitin yung mga yan. Letter X, ang usapin naman ng review ng literatura. Pag sinabing review ng literatura, yung ginawa nyo, no, sa pagsasaliksik noon, yung RRL, ika nga, review of related literature. Actually, hindi lang literature yan, no? Sa pananaliksik, literature and study, no? Pag sinabing literatura kasi, ito yung mga sulatin, yung mga akda, mga artikulo. Nire-review natin yung literatura para binabasa muli natin, tinitingnan uli natin yung mismong mga dokumento, lalo na yung sa panitikan, no? Upang malutas daw ang mga suliranin. Maaring pagmula ng pagsusuri ang pampublikong tala, iba't ibang uri ng media, may biografiya, katitikan ng mga pulong o tala ng mga pangyari o mga konferensya o kongreso, mga ulat at plano at iba't ibang uri o anyo ng panitikan. Okay, so nire-review lang natin ito. Binabasang muli, ina-analyze o pwedeng sinusuri kung ano yung pwede nating mapakinabangan doon sa mga laman nito. Letter Y, no, review ng polisiya. Pag sinabing review naman ng polisiya, nire-review natin, no, binabalikan natin yung mismo mga datos, partikular sa usapin ng patakaran, yung mga batas na meron na. Ito man ay napatupad, ito man ay ipapatupad pa lang o na matagal na, no, na existing na polisiya. Bakit kailangan reviewin ito? Ano ang pinakatulong sa pagre-review ng polisiya?
tinitignan natin kung ito ba, halimbawa, merong ipapatupad na batas. No? Kailangan reviewin muna bago ipatupad yan. Dahil hindi naman natin alam kung ito ba ay no, makatotohanan, ito ba ay epektibo, no, magiging epektibo para sa kabuuan o kung hindi. No? Kahit yung mga napatupad na, nire-review para kung epektibo, edi patuloy na gagamitin. Kung hindi epektibo, ire-revisa, no? Babaguhin, iaayon dun sa sitwasyon at sa pangangailangan. No? Tama po ba yun? Kailangan ang pagre-review sa polisiya. Sabi niya, upang lubos itong maisagawa sa tulong ng pagtatakda ng isang standard na panukat. Meron kasing panukat, no? Ano ba yung pangangailangan ng lipunan? Doon yun inaayon. Na buong pamantayan ng mananaliksik, halimbawa may nag-research tungkol sa ganito sa isang komunidad, so yung polisiya na isasagawa ay itunutugma, inaayon doon sa ating pong natuklasan, no? Iyan ang karaniwan. Last, letter Z. Ano naman po itong impact assessment? Ginagamit ito sa pagtitipon o pagpoproseso ng ating pong datos, no? Para malaman natin kung yung mismong inimplement na polisiya daw, itong proyekto o programa or pananaliksik, mga natuklasang solusyon ay sabihin nating naging maganda ba yung dulot, no? Naging maayos ba yung bunga nito, no? Sa tulong ng metodong ito daw, nakikilatis kung ano yung gaano kalaki o kataas, no, yung naging dulot o bunga nung mismong usapin or pinag-aaralan. Mahalaga daw dito na mapagmuni-munihan kung ano ang naging resulta kahit na ito ay positibo o negatibo. Siyempre, kung yung mismong proyekto or programa ay negatibo, no, nandun yung idea na ang recommendation ng pagsasaliksik ay baguhin, alisin, tanggalin na yan. No, wag nang i-implement. Kung ito'y naging positibo, susuportahan pa, ipagpapatuloy, papaunlarin, no, yung ganoong mga proyekto. No, ano man po yung kanilang in-implement, no, na mga polisiya man yan, proyekto, programa, or anumang pananaliksik. So, kung ito'y i-implement or in-implement, anong impact, no? Pagkatapos ma-implement, ano yung mismong bunga o dulot ng mismong in-implement na ito. Okay? Impact assessment at tapos na. Okay, so yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig.